Dalawang kriminal ang nagbabalak sa isang matandang babae. Iniisip na magiging madali siyang target. Ang hindi nila alam ay may nakaraan ang kanyang tapat na aso na hindi nila kailanman inaasahan. Magbabago ang gabing ito. Magagawa ba ng matapat na kasama na ipagtanggol ang kanyang amo? Sa loob ng halos 4 na dekada, tinawag ni Paula Rodriguez na tahanan ang gilid ng lungsod ng Chicago. Ang kanyang simpleng bahay, kinupasa ng panahon at klima, ay nakatayo sa isang nagbabagong tanawin ng mga kapitbahay. Ang ilan ay nananatili sa loob ng maraming taon, ang iba ay mabilis na lumilisan. Habang nagbabago ang komunidad sa paglipas ng panahon, nanatili si Paula na namumuhay ng tahimik at maayos. Ang kanyang mga araw ay may pare-parehong ritmo, hinubog ng maliliit na nakasanayan, maiinit na pakikipag-usap, at ang walang sawang presensya ng kanyang minamahal na aso, si John. Hindi lang basta aso si John, siya ay isang malaking German Shepherd. Ang kanyang madilim na balahibo ay may mga pilak na guhit, senyales ng mga taon na kanyang pinagdaanan. 5 taon na ang nakalipas mula nang matagpuan siya ni Paula sa isang silungan. Naakit sa matalim na talino sa kanyang mga mata at sa matatag na kumpiyansa sa kanyang tindig. Para kay Paula, si John ay hindi lang alaga, siya ay pamilya. Ibinahagi nila ang lahat. Mabagal na paglalakad sa umaga, simpleng lutong bahay na pagkain at mapayapang mga gabi sa lumang balkonahe. Isang malamig na umaga ng taglagas, may nagbago. Ang araw ay nagbigay ng gintong liwanag sa basag na daan habang si Paula at John ay naglakad tulad ng nakagawian. May dala siyang maliit na bag na tela habang patungo sa panaderya ni Ginang Aquino. Sabik sa kaunting kwentuhan at sa amoy ng bagong lutong tinapay na bahagi ng kanyang araw-araw na ginhawa. Pagliko nila sa isang kanto, napansin ni Paula ang 2 lalaking nakasandal sa isang kotse sa kabila ng kalye. Ang isa ay payat, magulo ang buhok na halos tinatakpan ang matalim niyang mukha at may sigarilyo sa labi. Ang isa naman ay mas matipuno, ahit ang ulo at nakatiklop ang mga braso. Ang paraan ng kanilang pagtitig sa kanya ay nagbigay ng kilabot sa kanyang likod. Bahagyang bumagal ang mga hakbang ni Paula, hinigpitan ang hawak sa tali ni John. Napansin ito ng aso, tumaas ang kanyang mga tainga, tumigas ang kanyang mga kalamnan at isang mababang alulong ang lumabas sa kanyang dibdib. Dahan-dahan lang, John, mahinang sabi niya, hinahaplos ang matibay nitong leeg. Ngunit hindi niya inalis ang tingin sa mga lalaki. Ang tahimik nilang usapan at matatalas na sulyap ay nagdulot ng kaba. Binilisan niya ang lakad at sinabayan siya ni John. Ang matatalas nitong mata ay bumabalik-balik sa direksyon ng mga estranghero hanggang sa sila'y mawala sa paningin. Sa loob ng panaderya, sinalubong siya ni Ginang Aquino ng karaniwang masiglang pagbati. Walang kamalay-malay sa alalahaning bumabalot kay Paola. Dapat ay nakakapagpakalma ang amoy ng sariwang tinapay, ngunit nanatili ang kaba sa kanyang dibdib, isang bulong ng takot na hindi niya maalis. Kahit sa kanilang pag-uusap, patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang 2 lalaking iyon sa kalsada. Sa kanyang pag-uwi, ilang beses siyang lumingon sa kanyang balikat. Ang tahimik na paligid ay tila mas mabigat kaysa dati. Ang kaluskos ng mga tuyong dahon ay mas malakas kaysa sa nakasanayan. Si John ay nanatiling malapit. Ang kanyang karaniwang kapanatagan ay napalitan ng matinding pagbabantay. Huminga ng malalim si Paula, sinaway ang sarili sa pagiging paranoid. Ilang taon na siyang naglalakad sa mga kalsadang ito ng walang takot. Bakit ngayon pa siya kakabahan? Ngunit nang lumalim ang gabi at ang araw ay tuluyang lumubog, bigla niyang napansin ang sarili niyang doblehin ang paglak ng mga pinto. Si John ay nakaupo sa tabi ng bintana, hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay matamang nakatingin sa walang lamang lansangan sa labas. "John, pinapakaba mo naman ako,"
Pabirong sabi ni Paula, bagaman may halong pag-aalinlangan ng kanyang boses. Hindi gumalaw ang aso, ang buong atensyon nito ay nakatutok sa kung anumang bagay na hindi niya makita. Napailing siya at nagpatuloy sa kusina, pilit pinaniniwala ang sarili na wala iyong ibig sabihin. Ngunit sa bawat pinggan na kanyang hinugasan, hindi niya maiwasang sumulyap muli sa bintana. Kinabukasan, determinado si Paula na iwaksi ang kanyang takot. Napakaiksi ng buhay para mag-alala sa mga anino. Isinuot niya ang kanyang makapal na Amerikana, isinabit ang tali ni John at sabay silang lumabas sa malamig na simoy ng hangin. Sa simula parang normal ang lahat. Ang pamilyar na mga lansangan, ang karaniwang gawain, dapat ay nagpapakalma ito sa kanya. Ngunit nang malapit na sila sa kanto kung saan niya nakita ang mga lalaki, bumagal ang kanyang hakbang. Wala na ang kotse, walang tao sa lansangan maliban sa ilang nagjo-jogging o nagbibisikleta. Napabuntong hininga siya, sinasabing nag-iisip lang siya ng kung ano-ano. Ngunit hindi kumbinsido si John. Ang kanyang mga tainga ay bumabaling sa bawat malayong tunog. Ang ilong niya ay tila nangangapa ng isang bagay na hindi nakikita. Hinila niya ng bahagya ang tali. Tara na John, wala tayong dapat ipag-alala. Masigla pa rin ang panaderya, ang amoy ng sariwang tinapay ay yumakap sa kanila habang papalapit sila. Binati siya ni Ginang Aquino ng isang ngiti. Iniabot ang kanyang paboritong tinapay habang tinatanong tungkol sa kanyang mga anak gaya ng nakasanayan. Magalang na sumagot si Paula, ngunit hindi na nagtagal sa usapan. Hindi pa rin mawala ang kanyang kaba. Sa pagbalik pa uwi, ilang beses na tumigil si John, biglang bumabaling ang ulo na parang may sinusundan siyang hindi makita ni Paula. Lalong lumakas ang kanyang kaba. Nang marating nila ang bahay, napalingon siyang muli at tila may aninong gumalaw sa dulo ng kalsada. Napalakas ang tibok ng kanyang puso. Ngunit nang muli siyang tumingin, wala namang tao. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Nakatitig siya sa kisame, nakikinig sa bawat maliit na tunog sa bahay, sa bawat kaluskos ng dahon sa labas. Nakatayo si John sa may pintuan, ang matibay niyang figura ay binabagtas ng malamlam na liwanag ng buwan. Hindi siya gumagalaw, nananatiling alerto, naghihintay. Umupo si Paula sa kama, mahigpit ang dibdib sa kaba. Siguro ay nag-iisip lang siya ng kung ano-ano. Pinagloloko siya ng kanyang sariling utak. Ngunit alam niyang hindi. Hindi kinakabahan si John nang walang dahilan. Kung nakikiramdam siya, may dahilan para matakot. Habang sumisikat ang araw, lumabas si Paula sa kanyang balkonahe. May mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang kalye ay tila pareho pa rin, naliligo sa malambot na gintong liwanag, ngunit may kung anong kakaibang pakiramdam sa hangin. Sinulyapan niya si John na nakaupo sa tabi niya. Ang matatalim nitong mata ay nagmamasid sa tahimik na kapitbahayan. Hindi siya lumingon nang magsalita si Paula. Ano yon, John? Bulong niya, halos hindi marinig. Ano ang nakikita mo? Siyempre, hindi siya sumagot, ngunit ang mababang, matatag na pag-alulong na nagmumula sa kanyang lalamunan ay nagpadala ng kilabot sa gulugod ni Paula. Sa loob ng bahay, ang sikat ng araw ay dumaloy sa mga bintana ng maliit na tahanan ni Paula, nagbibigay ng mainit na liwanag sa sala. Nakahiga si John malapit sa bintana. Ang katawan ay hindi gumagalaw, ngunit ang kanyang mga tainga ay kumikibot sa bawat tunog mula sa labas. Ang kanyang titig ay nakatutok sa kalye, ngunit sa katotohanan, ang kanyang isip ay nasa ibang lugar, nahuli sa mga alaala ng buhay na matagal na niyang iniwan. Naririnig niya ang lahat, ang mahinang yabag ng mga paa, ang ugong ng paparating na sasakyan, ang ihip ng hangin sa mga tuyong dahon. Bawat tunog ay nagbabalik ng pira-pirasong alaala ng isang nakaraan na hindi niya kailanman malilimutan. Hindi palaging isang alagang bahay si John. Dati may tungkulin siya, isang layunin. Bago niya makilala si Paula,
Kabilang siya sa pulisya, isang K-9 officer, sinanay upang protektahan at maglingkod tulad ng isang tunay na pulis. Ang kanyang mga araw ay puno ng matinding pagsasanay, mahabang pagpapatrol at mga sandali kung saan ang instinct at pagsasanay ay maaaring mga hulugan ng buhay o kamatayan. Naalala pa rin niya ang matinding bugso ng adrenaline sa tuwing sumusubaybay ng isang kriminal, ang matalim na amoy ng takot at ang malinaw na boses ng kanyang handler, si Officer Sean Miller. Isang gabi nagbago ang lahat. Nasa likod siya ng patrol car, nararamdaman ang pamilyar na pagyanig ng sasakyan sa daan. Si Miller ay nasa manibela, kalmado ngunit nakatutok. Ang mga lansangan ay lumilipas sa ilalim ng malamlam na ilaw. Pagkatapos dumating ang tawag sa radyo, may kasalukuyang pagnanakaw. Ang suspect ay tumatakas. Narinig ni John ang pagbabago sa pulso ni Miller. Bumilis ito, lumalim ang boses. Humarurot ang kotse, dumiretso sa eksena ng krimen. Nang dumating sila, natagpuan nila ang suspect na nakasuksok sa isang makitid na eskinita. Ang hangin ay puno ng tensyon. Detalyado pa ring sariwa sa alaala ni John ang bawat sandali. Ang malamig na kislap ng kutsilyo sa kamay ng lalaki, ang bakal na amoy ng armas, ang mabigat na halimuyak ng pawis. Ang sumunod na mga segundo ay dumaan ng mabilis. Inutusan siya ni Miller at sumugod siya, mabilis at mababa ang katawan, nakatuon lamang sa pagpigil sa banta. Kumagat siya, bumaon ang kanyang matatalas na pangil sa braso ng suspek habang ang kutsilyo ay sumugod kay Miller. Nagawa niyang iligtas ang kanyang kasama, ngunit tumama ang kutsilyo sa kanyang likurang binti. Napakabilis ng sakit, masakit na parang apoy, ngunit hindi siya bumitiw hanggat hindi napapabagsak ang kriminal. Naalala pa rin niya ang kamay ni Miller sa kanyang balahibo, ang tunog ng kanyang boses, matatag ngunit puno ng pag-aalala. Makakabuti ka rin, buddy. Hawakan mo lang. Ang mga sumunod na araw ay isang magulong halo ng ospital, amoy ng antiseptic at matinding pagod. Kinilala siya ng departamento bilang isang bayani, ngunit hindi na siya makakabalik sa serbisyo. Hindi na siya ang parehong aso. Ipinadala siya sa isang kanlungan para sa mga retiradong K-9, isang tahimik at nakalimutang lugar na puno ng mga tulad niya. Dating magiting, ngayon ay naghihintay na lamang. Naghihintay ng isang taong handang tanggapin ang isang lumang mandirigma. Sa loob ng mga araw na iyon, si John ay nakatanaw lamang sa metal na rehas, nakikinig sa mga yapak na nagmumula at lumilipas, hanggang sa dumating siya, si Paula. Hindi niya siya tiningnan tulad ng iba, walang panandali ang pagtingin, walang pag-aalinlangan bago lumayo. Hindi, huminto ang kanyang mga mata sa kanya, puno ng init at pag-unawa. Lumuhod siya sa tabi ng hawla, ang kanyang tinig ay malambot ngunit matatag. Marami ka ng pinagdaanan, hindi ba? Lumapit si John, idinikit ang kanyang ilong sa rehas, naramdaman ng isang bagay na nagbago sa loob niya. Hindi lang siya naghahanap ng alaga, naghahanap siya ng kaibigan. At sa sandaling iyon, nagpa siya si John. Babantayan niya siya tulad ng ginawa niya noon kay Miller. Ngayon, bumalik sa kasalukuyan, gumalaw si John. Ang matatalim niyang mata ay bumaling sa isang aninong gumalaw sa kabilang kalye. Tahimik pa rin ang paligid, walang tao, ngunit may kakaibang pakiramdam. May babala sa loob niya, isang pakiramdam na may paparating na panganib. Hindi lang ito tungkol sa mga lalaking nakita nila kahapon. May mas malalim pang dahilan. Pumasok si Paula sa sala, ang mahihinang tunog ng kanyang mga yapak sa lumang sahig ay halos hindi marinig. Nang makita niyang nakahiga si John sa tabi ng bintana, nanatiling alerto, napahinto siya. Lagi naman siyang panatag sa presensya ni John, ngunit sa araw na ito may kakaiba sa kilos ng aso. Lumuhod siya sa tabi nito, hinaplos ang makapal na balahibo sa kanyang leeg. Matigas ang mga kalamnan nito, handang sumalakay anumang oras.
Hindi ito inaalis ang tingin sa labas. Pinapakaba mo ako, alam mo ba? Biro niya pilit pinapagaan ng kanyang boses. Sa wakas tumingin si John sa kanya, ang malalalim niyang amber na mata ay tumagos sa kanya. At sa sandaling iyon may nakita si Paula, isang bagay na mabangis, isang bagay na matapat. Alam niyang may nakaraan si John. Sinabi sa kanya ng kanlungan na siya ay isang retiradong asong pulis. Hindi na siya nagtanong pa, kontento na siyang maging kasama siya. Ngunit ngayon, nagsimula siyang magduda. Tumayo si Paula, marahang kinamot ang likod ng kanyang mga tainga bago tumuloy sa kusina. Kailangan niyang humanap ng ibang mapagkakaabalahan, iwaksi ang hindi maipaliwanag na kaba. Isinabit niya ang takuri sa kalan, ang isip niya ay bumabalik sa mga nakaraang araw. Ang mga lalaking tumitingin sa kanya, ang kaba ni John at ang kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Lumipas ang araw ng tahimik, ngunit hindi kailanman bumaba ang bantay ni John. Sinundan niya si Paula sa bawat silid, ang kilos niya ay kalmado ngunit maingat. Sa tuwing may maririnig mula sa labas, isang malayong pagbukas ng pinto ng kotse, isang dahong kumakaluskos, tumitigas ang kanyang katawan, dumadako ang kanyang tingin sa bintana. Habang lumalalim ang gabi, si Paula ay naupo sa kanyang upuan, isang libro sa kanyang kamay. Si John ay nakahiga sa tabi niya, ang ulo sa kanyang mga paa. Mukha siyang payapa, ngunit ang mga mata niya ay nanatiling alerto. Tahimik ang buong bahay, masyadong tahimik. Tumingin si Paula kay John, may halo ng pagmamahal at pag-aalala sa kanyang dibdib. Inabot niya ang kanyang balahibo, hinagod ito ng marahan. Inangat ni John ang kanyang ulo, tumitig sa kanya. Ngumiti siya, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka, mahina niyang bulong. Si John ay hindi aalis. Nagkita ang kanilang mga mata, si Paula at ang kanyang tapat na kasama. Walang kailangan pang sabihin, isang tahimik na pangako ang namamagitan sa kanila. Napabuntong hininga si Paula, hinayaan ang kanyang kamay na manatili sa ulo ni John, hinahaplos ang malambot nitong balahibo. Sana lang alam ko kung ano ang bumabagabag sa'yo, mahinang bulong niya. Habang lumalalim ang gabi, sa wakas ay nagpasya si Paula na matulog. Muling tiniyak niyang nakalak ang harapang pinto, ngunit nang dumampi ang kanyang mga daliri sa deadbolt, isang kilabot ang dumaloy sa kanyang katawan. May bumibigat sa pakiramdam niya. Sumunod si John sa kanya patungo sa kwarto. Ang mahinang tunog ng kanyang mga kuko ay kumaluskos sa lumang sahig na kahoy. Ngunit imbes na humiga sa tabi ng kama gaya ng dati, nahiga siya sa pasilyo, nakaposisyon upang makita ng malinaw ang harapang pinto. Habang nakahiga si Paula, nakatitig sa kisame, naglalaro sa isip niya ang posibilidad na tawagan ng kanyang anak. Baka pwedeng dumalaw ito ng ilang araw. Ngunit agad din niyang inalis ang ideya. May sariling buhay ito, sariling responsibilidad. Ayaw niyang abalahin ito sa maaaring wala namang halaga. Sa wakas, nanaig ang pagod, ngunit ang kanyang tulog ay hindi mapayapa, puno ng hindi maipaliwanag na pangamba. Ngunit si John hindi natulog, nanatiling bukas ang kanyang mga mata, ang kanyang mga tainga ay bumabalikwas sa bawat maliit na tunog sa paligid. Kilala niya ang pakiramdam na ito, ang katahimikan bago ang kaguluhan. Ang tahimik na babala ng paparating na panganib. Pagsapit ng hating gabi, lumubog ang buong kapitbahayan sa nakakabinging katahimikan. Ang malayong ingay ng trapiko ay naglaho, ang natira na lang ay ang malamig na hangin na humahaplos sa mga tuyong dahon. Ang bahay ni Paula ay nakatayo sa ilalim ng mahina at mapusyaw na ilaw mula sa poste sa lansangan. Pagkatapos, narinig ni John ang isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang bahagyang tunog, isang hakbang sa labas. Sumigla ang kanyang pandama, ang kanyang ilong ay amo ang isang hindi pamilyar na amoy. Ang kanyang katawan ay nanigas at isang malalim, mapanganib na pag-alulong ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Sa itaas, bahagyang gumalaw si Paula.
Ang tunog ay pumasok sa kanyang panaginip, unti-unting hinahatak siya pabalik sa realidad. Bumukas ang kanyang mga mata, ang kanyang puso ay biglang bumilis. May mali. Pagkatapos narinig niya ito ng malinaw, isang mahinang paggasgas, metal na kumikiskis sa metal. Napaupo siya, napipigilan ang sariling hininga. Si John ay nasa paanan ng hagdan, nakatayo na. Lumalim ang kanyang pag-alulong, mas lalo itong nag-vibrate sa buong bahay. Mabilis na tinanggal ni Paula ang kumot at inilapag ang kanyang mga paa sa malamig na sahig. Nanginginig na lumabas siya ng silid at doon niya nakita si John. Nakatutok ang titig sa pinto, ang katawan ay naninigas, handa sa anumang mangyayari. Pagkatapos dumagundong muli ang tunog. Isang malakas na kalabog, gumalaw ang seradura, napahigpit ang hawak ni Paula sa sariling dibdib. May tao sa labas, may nagtatangkang pumasok. Bago pa siya makagalaw, isang malakas at nakakasuklam na tunog ang pumuno sa buong bahay, ang pagbagsak ng pinto matapos sipain ito ng malakas. Nagkalat ang piraso ng kahoy sa sahig at sa harapan niya, dalawa ang lalaking pumasok. Nakaitim sila, nakatakip ang mga mukha ng kanilang mga hood. Ang payat na lalaki na nasa unahan, may pilat na dumadaloy sa kanyang pisngi, ay nakangisi nang makita si Paula. Manahimik ka, matanda, anya, hawak ang mabigat na crowbar. Ang mga mata niya ay kumikislap sa dilim, puno ng masasamang balak. Ang pangalawang lalaki, mas matangkad at mas matipuno, ay pumasok. Pinagmamasdan ang paligid. Napaatras si Paula, nanginginig ang kanyang mga kamay. Wala siyang matatakasan, wala siyang matatakbuhan. Pero si John, hindi siya naghintay. May isang mabangis na dagundong ang lumabas sa kanyang lalamunan at sa isang iglap, sumugod siya. Ang kanyang malalakas na paa ay tumama sa sahig at bago pa man makagalaw ang lalaking may hawak na crowbar, bumagsak na siya. Ang matalim na pangil ni John ay sumakmal sa kanyang braso. Sumigaw ang lalaki, ang crowbar ay bumagsak mula sa kanyang kamay. Pumula ang kanyang manggas sa dugo. Alisin niyo siya sa akin. Sigaw niya pumapalag at desperadong pilit kumawala. Sumugod ang mas malaking lalaki, sinubukang sipain si John. Ngunit masyadong mabilis ang aso. Agad niyang binitiwan ang unang lalaki, tumalon pabalik upang iwasan ang sipa at bago pa nakabawi ang pangalawa, muling lumundag si John diretso sa kanyang binti. Isang matalim na sigaw ang pumuno sa bahay. Napatigil ang mas malaking lalaki, napaatras, nag-aalinlangan. Hindi nila inaasahan ito. Akala nila'y isang matandang babae lamang ang kanilang haharapin. Nagkamali sila. Nakatingin si Paula sa lahat ng nangyayari, halos hindi makapaniwala. Napakabilis ng mga pangyayari. Si John na umatake, ang pag-iyak ng lalaki, ang bangayan sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinampot niya ang telepono sa mesa. Si Siyam Uno, ano ang iyong emergency? Halos hindi niya mahanap ang kanyang boses. May pumasok sa bahay ko. Kailangan ko ng tulong. Habang sinasabi niya ang kanyang address, nanatili ang kanyang paningin kay John, ang kanyang aso, ang kanyang tagapagtanggol. Ang lalaking nasugatan sa braso ay gumapang paatras, umaagos ang dugo mula sa kanyang sugat. Ang kanyang kasama ngayon ay takot na, ay sumunggab sa isang upuan at buong lakas na inihampas ito kay John. Ngunit hindi siya tinamaan. Muling umatake si John, ang kanyang mga pangil ay bumaon sa binti ng lalaki. Isang matinis na hiyaw ang lumabas sa kriminal. At pagkatapos, sirena. Ang matinis na tunog ng paparating na pulisya ay pumuno sa ere. Lumalapit. Nanigas ang mga kriminal, nagkatinginan sila at doon nila napagtanto, wala na silang oras. Umalis na tayo! Sigaw ng mas malaking lalaki, hinatak ang sugatang kasama. Nagpatihulog ang dalawa palabas ng bahay, nagmamadaling tumakas sa dilim. Sumugod si John patungo sa pintuan, handang habulin sila, tapusin ang laban. Ngunit isang matigas, ngunit mahinahong boses ang pumigil sa kanya.
"John, wag!" Napahinto siya, ang katawan ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa kawalan. Naroon pa rin ang kanyang galit, ang kanyang pangangailangan na protektahan. Ngunit sa likod niya, nakaluhod si Paula, mahigpit na nakakapit sa kanyang kwelyo. Nanginig ang kanyang katawan habang niyakap niya ang kanyang aso, ang kanyang tagapagligtas. "Tiningnan kita, John," mahinang bulong niya, luha ang nakangiti. "At alam ko na." Hindi niya kailangang sumagot. Alam niya na. Dumating ang mga pulis sa loob lamang ng ilang minuto. Ang kanilang mga umiilaw na sirena ay nagbigay ng mapanglaw na pulang at asul na sinag sa loob ng bahay ni Paula. 2 opisyal ang sumugod sa wasak na pinto. Hawak ang kanilang mga baril, masusing ininspeksyon ang paligid gamit ang matatalas nilang mata. Nakatayo si Paula. Sa gitna ng kanyang sala, nakatulala, maputla ang mukha at nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Lumapit ang isang opisyal sa kanya, ang kanyang boses ay matatag, ngunit puno ng pag-aalala. "Ma'am, nasaktan po ba kayo?" Mabigat ang kanyang paglunok, ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang tumingin siya kay John na matiyagang nakatayo sa tabi niya. Hindi pa rin bumaba ang kanyang pagbabantay, ang kanyang katawan ay nanatiling tensyonado at ang kanyang titig ay nakatutok pa rin sa pintuan. Tila inaasahan pa rin ang pagbabalik ng mga sumalakay. "Iniligtas niya ako," bulong niya, nanginginig ang kanyang boses. "Iniligtas niya ang buhay ko." Sinundan ng opisyal ang kanyang tingin at sa sandaling iyon nagbago ang kanyang ekspresyon. Nakita niya ang hindi matinag na tindig ni John. Bahagya siyang yumuko at sa mas mahinahong tono sinabi niya, "Magaling ang ginawa mo, buddy." Inabot niya ang kamay upang tapikin si John sa ulo, ngunit hindi pa rin ito nag-relax. Nananatiling alerto ang kanyang mga tainga, handa pa rin sa anumang panganib. Samantala, inalalayan ng isa pang opisyal si Paula patungo sa sofa. Maingat at mababa ang tono ng kanyang boses habang tinanong niya ito tungkol sa mga nangyari, ang mga lalaki, ang kanilang itsura at ang kanilang mga armas. Sinagot niya ito hanggat kaya niya, bagaman hindi pa rin humuhupa ang kanyang kaba. Paminsan-minsan, tumitingin siya kay John na tila nagsisigurong nariyan pa rin ito, na hindi siya iiwan. Matapos tiyakin ang seguridad ng bahay at makuha ang kanyang pahayag, iniabot ng isang opisyal ang kanyang calling card kay Paula. Ang kanyang tono ay seryoso. "Magpapadala kami ng patrol sa inyong lugar sa mga susunod na gabi," anya. "Kung may mapansin kang kahit ano pang kahina-hinala, tumawag ka agad sa amin." Tumango si Paula puno ng pasasalamat. Pinanood niya ang pag-alis ng mga pulis. Ang kanilang sasakyan ay unti-unting naglaho sa dilim, dala ang kislap ng kanilang mga ilaw. Nang muling dumaan ang katahimikan sa bahay, dahan-dahang lumuhod si Paula sa harapan ni John. Hinawakan ang kanyang mukha gamit ang parehong kamay. Bumagsak ang kanyang mga luha at sa isang basag na tinig, bumulong siya, "Oh John, ano ang gagawin ko kung wala ka?" Sa wakas, nag-relax na rin si John. Ang matalim niyang titig ay lumambot. Dahan-dahan siyang sumandal sa haplos ni Paula. Isang mabigat na buntong hininga ang lumabas mula sa kanyang dibdib. Niyakap siya ni Paula ng mahigpit. Ang kanyang katawan ay niyanig ng tahimik na pagluha. Alam niya nang may lubos na katiyakan na kung hindi dahil kay John, maaring wala na siya ngayon. Ibinigay nito ang lahat upang protektahan siya at sa isip niya nangako siya na gagawin niya ang lahat upang tiyakin na pareho silang magiging ligtas. Lumipas ang natitirang bahagi ng gabi sa isang ulap ng pagod at kaba. Alam ni Paula na hindi siya makakatulog. Napaulit-ulit na babalik sa kanyang isipan ang mga nangyari. Ang sigaw ng mga sumalakay, ang pagputok ng pintuan, ang galit na alulong ni John. Kaya nanatili siya sa sofa, si John ay nakahiga sa tabi niya.
Ang ulo nito ay nakapatong sa kanyang hita habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang makapal nitong balahibo. Tahimik ang bahay, mahaba ang mga anino, ngunit hindi na siya nag-iisa. Mayroon siyang John at iyon ay sapat na. Ngunit alam nilang pareho, hindi pa tapos ang lahat. Pagsikat ng araw, nanatili ang isang nakakabagabag na katahimikan sa bahay. Ang tahanang dati puno ng init at kapanatagan, ngayon ay tila nagbago, parang may naiba, may gumalaw na hindi na maaaring ibalik sa dati. Naupo si Paula sa sofa, mahigpit na hawak ang isang tasang kape na matagal nang lumamig. Sa harapan niya, nakatayo pa rin ang sirang pinto. Isang paalala ng bangungot na naganap ilang oras pa lang ang nakakalipas. Tumingin siya pababa at nakita si John. Nakapikit ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mga tainga ay alerto pa rin, bumabaling sa bawat maliit na tunog. Hindi pa talaga siya nakakapagpahinga. Kitang-kita ang pagod sa kanyang katawan, bahagyang nakaluyloy ang kanyang postura, ngunit patuloy pa rin ang kanyang pagbabantay. Dahan-dahang inabot ni Paula ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang balahibo. Mabuting aso, bulong niya, halos hindi matatag ang kanyang tinig. Iniligtas mo ako. Muli, tumingin si John sa kanya at sa isang saglit, lumambot ang kanyang mga mata. Ngunit panandalian lamang iyon. Sa isang iglap, tumingala siya, bumaling ang ulo patungo sa bintana at muling nanigas ang kanyang katawan. Alam ni Paula kung ano ang kailangan niyang gawin. Hindi siya maaaring manatili sa ganitong estado, nabubuhay sa takot, palaging nag-aalala kung babalik pa ang mga lalaking iyon. Kailangan niyang tiyakin ang kanilang kaligtasan. Kailangan niyang maging handa. Ang unang ginawa niya ay kunin ang telepono at tawagan ang kanyang anak, si Nathan. Nagdadalawang isip siya bago pindutin ang dial button. Ayaw niyang maging pabigat. Malayo ito, may sariling buhay. Ngunit ngayon, kailangan niyang marinig ang boses nito. 2 ring lang ang lumipas bago ito sumagot. Ang tinig nito ay halatang bagong gising. Mom, lahat ba ay okay? Tiningnan ni Paula ang orasan, 6:00 pa lang ng umaga. Napapikit siya, may bahagyang pagsisisi sa kanyang pagkagising dito. Pasensya ka na, anak, mahina niyang sabi, may bahagyang panginginig sa boses. Ayokong gisingin ka. May saglit na katahimikan. Pagkatapos ay narinig niya ang tunog ng kumilos si Nathan sa kama nito. Ang tono nito ay agad na nagbago, puno ng pag-aalala. Ma'am, anong nangyari? Bakit parang umiiyak ka? Napapikit si Paula, huminga ng malalim. Ayaw niyang takutin ito, ngunit hindi niya rin ito kayang itago. Nathan, bulong niya, mahigpit na hinawakan ng telepono, may pumasok sa bahay kagabi. Katahimikan, muli niyang narinig ang paghinga ng kanyang anak. Halos ramdam niya ang pag-aalalang bumabalot dito. 2 lalaki ang sumalakay. Patuloy niya, nanginginig ang boses. Si John ang nagligtas sa akin. Nananatiling tahimik si Nathan, ngunit naririnig niya ang bigla nitong paghinga, ang pag-igting ng kanyang damdamin sa kabilang linya. Nasaktan ka ba? Ang tinig nito ay matalim, puno ng pagkaalerto. Ma'am, sabihin mo sa akin, may nangyari ba sa'yo? Mabilis na pinahid ni Paula ang luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Ayos ako, mahinang sagot niya, dahil kay John. Narinig niya ang mabigat na buntong hininga ng kanyang anak. Ngunit sa kabila nito, alam nilang pareho. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi, anak, ayos lang talaga ako. Mahinang bulong ni Paula, bahagya ng nanginginig ang kanyang tinig. Tinakot sila ni John at inasikaso na ng mga pulis ang natitira. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Napabuntong hininga si Nathan at narinig niya ang bahagyang pagluwag ng tensyon sa kanyang paghinga. Ma'am, pupunta ako riyan. Kukuha ako ng tiket ngayon din. Humigpit ang hawak ni Paula sa telepono. Huwag, Nathan, hindi mo kailangang gawin yan. Maring sabi niya, umiiling kahit hindi siya nakikita ng anak. Ayos lang ako.
Nandito si John at gumagawa na ako ng mga hakbang para masiguro ang kaligtasan namin. Pangako, anak, huwag kang mag-alala. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Nathan. Ma'am, kailangan kong makasigurong ligtas ka. Kahit ilang araw lang, pakiusap. Nagdadalawang isip si Paula, ngunit nang marinig niya ang pagmamahal sa tinig ng kanyang anak, hindi na siya nakatanggi. Alam niyang hindi ito mapapanatag hanggat hindi siya nakikita mismo. At kung tutuusin, gusto rin niyang may kasama kahit sandali lang. Sige na nga anak, sige. Matapos ang tawag na natili siyang nakaupo sa katahimikan, ang telepono ay mahigpit pa ring nakahawak sa kanyang mga palad. Sa kabilang dulo ng silid, si John ay nakatayo na, naglalakad-lakad sa tabi ng pinto. Ang kanyang mga tainga ay kumikibot sa bawat maliit na tunog. Ang kanyang mga mata ay hindi naaalis sa sirang pinto, sa mga piraso ng kahoy na nagkalat sa sahig. Isang malinaw na paalala ng halos nangyari. Pinanood siya ni Paula, naninikip ang kanyang dibdib. Pagkatapos tumayo siya, ibinaba ang malamig na tasa ng kape at lumapit sa nasirang pinto. Lumuhod siya, hinaplos ang sira-sirang kandado, nararamdaman ang magaspang na gilid nito sa kanyang balat. Hindi na ito maaaring maulit. Kailangan niyang kumilos. Kinabukasan, maaga pa lang, nagsimula na si Paula. Tinawagan niya si Mr. Leonard, ang lokal na manggagawa na pinagkakatiwalaan niya sa loob ng maraming taon. Hindi nagtagal, dumating ang kanyang lumang asul na truck, may nakapatong na toolbox sa upuan sa tabi nito. Pagtingin niya sa nasirang pinto, napailing siya halatang hindi makapaniwala. Miss Paula, hindi ko akalaing mangyayari ito, aniya, umiling. Dati, napakatahimik ng lugar na to. Mahinang tumango si Paula, ang kanyang mga labi ay nagsara sa isang manipis na linya. Nagbago na ang lahat, sagot niya. Pero gusto kong matiyak na ligtas ang bahay ko. Matutulungan mo ba ako? Walang pag-aalinlangan na tumango si Mr. Leonard. Siyempre, ayusin natin ito. Lalagyan natin ng bagong frame, mas matibay na kandado. Hindi na nila ito mabubuksan. Sa loob ng ilang oras, walang kapag-urang, nagtrabaho si Mr. Leonard, pinalitan ang sirang pinto at naglagay ng bagong high-security locks. Mga kandadong nangangailangan ng susi mula sa parehong panig. Sa kahilingan ni Paula, nagdagdag din siya ng sliding bolt, isang dagdag na seguridad. Nang matapos, pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at humakbang paatras, tinitingnan ang kanyang ginawa. Ayan, Miss Paula, kahit sinong sumubok nito walang magagawa. Nagpasalamat si Paula, bagaman hindi pa rin tuluyang nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi lang ang pinto ang kailangang ayusin. Kinahapunan, pumunta si Paula sa hardware store. Bumili siya ng security cameras, reinforced window locks, at isang maliit na battery-powered alarm na mag-iingay kung may susubok pumasok ng sapilitan. Habang ini-install niya ang mga ito sa bawat sulok ng bahay, tahimik siyang sinundan ni John, laging nasa tabi niya. Maingat niyang ikinabit ang mga kamera sa harapan, likod at gilid ng bahay. Nang ikonekta niya ito sa kanyang laptop, tiningnan niya ang live feed. Ngayon, nakikita na niya ang paligid ng kanyang tahanan mula sa iba't ibang anggulo. Hindi ito perpektong solusyon, pero ito ay isang simula. Pagsapit ng gabi, naupo siya sa porch, si John ay nasa tabi niya. Ang ulo nito ay nakapatong sa kanyang paa. Tahimik ang lansangan. Mula sa mga bintana ng ibang bahay, may kumikinang na malalambot na ilaw, nagpapahid ng init sa gabing malamig. Dapat ay payapa na siya. Ngunit hindi niya mapigilan ang pag-iisip sa mga lalaking sumalakay, ang tingin sa kanilang mga mata, ang paraan ng kanilang pananalita. Hindi lang ito tungkol sa pagnanakaw. Alam ni Paula ang ganitong uri ng galit. Nakilala na niya ito noon pa. Pero hindi siya susuko, hindi siya magpapatalo. Dumating si Nathan makalipas ang ilang araw. Pagpasok pa lang niya, agad niyang napansin ang mga pagbabago, ang pinatibay na pinto,
ang nakakabit na kamera, ang tensyon sa kilos ng kanyang ina. Walang pag-aalinlangan, niyakap niya ito ng mahigpit. Ang init ng kanyang yakap ay parang isang panangga sa lahat ng takot na bumalot kay Paula. "Ma'am," mahina niyang sabi, puno ng lungkot ang kanyang tinig. Pasensya na hindi kita agad napuntahan." Idiniin ni Paula ang mukha sa balikat ng kanyang anak, pinipigilan ang pagluha. "Ayos lang ako, Nathan." "Talaga?" Bumaba ang tingin ni Nathan kay John na nakatayo pa rin sa tabi ni Paula, alerto pa rin. Dahan-dahan niyang hinaplos ang ulo nito, may pasasalamat sa kanyang mga mata. "Salamat," bulong niya. "Salamat sa pagprotekta sa nanay ko." Unang beses na nag-relax si John mula noong insidente, kumawag ang kanyang buntot at bahagya siyang sumandal kay Nathan. Nanatili si Nathan ng 1 linggo, tumutulong sa anumang paraan na kaya niya. Magkasama nilang inayos ang seguridad ng bahay, nagdagdag ng reinforced locks sa mga bintana, sinubukan ang alarm system, at sinigurong wala ng madaling paraan upang makapasok ang sinuman. Tinuruan din ni Nathan si John ng ilang bagong utos upang mas lalo siyang maging handa sa anumang panganib. At bilang dagdag na proteksyon, binigyan niya si Paula ng isang maliit na canister ng pepper spray. "Gamitin mo to kung sakaling kailanganin, ma," aniya habang maingat niyang ipinapakita kung paano ito gamitin. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting lumuwag ang mahigpit na hawak ng takot kay Paula. Hindi lang dahil sa presensya ni Nathan, kundi dahil sa kaalamang handa na siya. Hindi na siya magiging biktima. Sa huling gabi ni Nathan bago umalis, magkatabi silang naupo sa sala. Sa ilalim ng mainit na ilaw ng lampara, pinulot ni Paula ang isang lumang litrato. Larawan nila ng kanyang yumaong asawa, masayang nakatayo sa isang maaliwalas na dalampasigan. Habang hinahaplos niya ang lumang frame, isang malambing ngunit matibay na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Marami na siyang nawala sa buhay, pero mayroon pa rin siyang natitira, mayroon pa rin siyang si John, at mayroon pa siyang laban. Hinaplos ni Paula ang larawan, dumadampi ang kanyang daliri sa pamilyar na mukha, isang matinding kirot ang bumalot sa kanyang dibdib, isang halo ng pagmamahal at pangungulila. "Sana nandito ka," mahina niyang bulong, nanginginig ang kanyang tinig. "Sana nakita mo kung gaano katapang ang ating anak." Maingat niyang ibinaba ang larawan, ang kanyang mga mata ay namumuo sa mga luhang hindi niya pinakakawalan. Inabot niya si John, hinaplos ang makapal niyang balahibo. Itinaas ni John ang kanyang ulo, ang kanyang matatalim, ngunit mapagmahal na mga mata ay tumitig sa kanya. Isang maliit, luhaang ngiti ang lumitaw sa labi ni Paula. "Ikaw at ako, John," mahinang sabi niya. "Ayos na tayo, handa na tayo." Dahan-dahang pumikit si John, waring nauunawaan ang kanyang sinabi. Sa isang malalim na buntong hininga, ibinaba niya ang kanyang ulo sa kandungan ni Paula. Sa wakas ay tuluyang nakapagpahinga. Yumakap si Paula sa sandaling iyon, pinapayagan ng sarili na maramdaman ang pagluwag ng bigat na bumalot sa kanya nitong mga nakaraang araw. Ngunit kahit na naging mas panatag ang kanilang tahanan, alam ni Paula na marupok pa rin ang kanilang seguridad. Tuwing gabi, nananatiling gising si John, naglalakad-lakad sa bahay, ang kanyang mga tainga ay nakikinig sa bawat tunog. Ang kanyang mga mata ay sinusundan ang mga anino sa labas. Naiintindihan niya kung bakit, hindi pa ito tapos. Nasa alaala pa rin niya ang mga mukha ng mga lalaking iyon, ang tono ng kanilang boses, ang galit sa kanilang mga mata. Ginawa niya ang lahat upang maghanda, ngunit sa kaloob-looban niya, alam niya ang katotohanan. Babalik sila, at kapag dumating ang araw na iyon, hindi na siya magiging handa lang, magiging matatag siya. Dumilim ang kalangitan, inilalatag ang mahabang anino sa bakuran. Nakatayo si Paula sa tabi ng bintana, tahimik na minamasdan ang walang laman na lansangan.
Sa tabi niya, si John ay kasing tahimik. Ang kanyang titig ay matibay na nakatutok sa kadilimang bumabalot sa labas. "Handa na tayo, John," mahinang sabi niya, matatag ang boses. "Ano man ang mangyari, handa na tayo." Mababang alulong ang lumabas kay John, ang kanyang buntot ay dahan-dahang gumalaw, isang tiyak na pag-unawa. Magkasama silang nakatayo sa lumulubog na liwanag, nagmamasid, nagbabantay, handa upang ipaglaban ang buhay na kanilang pinrotektahan. At dumating ang gabing iyon. Tahimik, masyadong tahimik. Isa sa mga gabing ang katahimikan ay tila may bigat, puno ng hindi nakikitang tensyon. Tanging ang banayad na kaluskos ng mga dahon at ang malayong ugong ng isang dumadaang sasakyan ang naririnig. Nakahiga si Paula sa kama, nakatitig sa kisame, hindi mapakali ang kanyang puso. Kahit na nasa ilalim siya ng malalambot na kumot, pakiramdam niya ay lantad siya, vulnerable. Bawat gabing lumipas mula noong pagsalakay, hindi siya tuluyang nakatulog. At hindi rin si John. Nakahiga siya sa pasilyo, hindi gumagalaw, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi naalis sa pinto. Hindi siya tunay na nagpahinga mula noong gabing iyon. Kahit gaano pa karaming lock ang inilagay ni Paula, kahit gaano karaming kamera ang kanyang ikinabit, alam ni John, hindi pa tapos ang lahat. At pagkatapos, lampas hating gabi, narinig niya ito. Isang mahina, halos hindi marinig na yapak sa labas. Bumangon agad si John, tumigas ang kanyang katawan, kumislot ang kanyang mga tainga, lumaki ang kanyang mga butas ng ilong habang naamoy niya ang isang hindi pamilyar na amoy. Mga yapak, mahihinang bulong. Mula sa kanyang lalamunan, isang mababang alulong ang lumabas, mas matindi, mas mabangis. Ang kanyang balahibo ay bumangon at alam niya, sila yon, bumalik sila. Nagising si Paula sa tunog ng kanyang alulong. Agad siyang bumangon, ang kanyang puso ay biglang bumilis. May mali. Ramdam niya ito sa hangin, ang tensyon, ang mabigat na pakiramdam ng paparating na panganib. At pagkatapos, narinig niya ito, isang mahinang click. Metal laban sa metal, nanlamig ang kanyang dugo, may gumagalaw sa kandado, halos hindi siya makahinga, napaatras siya, nanginginig ang mga kamay. At tanghali, isang napakalakas na tahol ang pumuno sa bahay, isang nagmamadaling yabag ang narinig mula sa labas. Pagkatapos, isang pagsabog ng tunog, naputol ang pinto, sumabog ang kahoy sa sahig, habang bumukas ang pinto, bumangga ito sa dingding. Napaatras si Paula, nanlalaki ang mga mata habang dalawang figura ang sumugod papasok. Itim ang kanilang kasuotan, natatakpan ang kanilang mga mukha ng maskara. Tapos na ang laro, matanda, malupit na bulong ng isa, hawak ang isang metal rod. Akala mo ba mapipigilan kami ng isang aso? Mahigpit na isinara ni Paula ang kanyang mga kamao, ngunit si John ay hindi naghintay. Sa isang iglap lumundag siya, nabigla ang unang lalaki nang bumangga si John sa kanya, napaatras siya at bumagsak sa sahig. Agad niyang sinubukang gumapang palayo habang si John ay bumagsak sa kanya, matatalim ang mga pangil, handang lumaban. Ang pangalawang lalaki, mas malaki, may hawak na kutsilyo, ay sumugod. Mabilis niyang inihampas ang patalim kay John, pero may nauna sa kanya. Si Paula, sa isang iglap ng tapang, sinunggaban niya ang mabigat na kawali mula sa kusina. Nanginginig ang kanyang mga kamay, pero hindi siya nagdalawang isip. Isang malakas na hampas, tumama ito sa likuran ng lalaki, isang malakas na crack ang pumuno sa hangin. Napasigaw ito, bumagsak ang kutsilyo sa sahig. Hindi pinalampas ni John ang pagkakataon. Muling lumundag si John, bumao ng kanyang mga pangil sa braso ng lalaking may kutsilyo. Napasigaw ito, pilit na iniiling si John, ngunit hindi siya bumitiw. Ang unang lalaki nakabawi na, bumunot ng metal rod at sinubukang ihampas kay John. "Huwag!" sigaw ni Paula, muli niyang inihampas ang kawali. Tumama ito sa mukha ng lalaki, bumagsak ito sa sahig.
At tanghali, narinig nila ang tunog ng sirena. Malapit na ang pulisya. Nagkatitigan ng dalawang lalaki. Alam nilang tapos na ito. Tara na, sigaw ng isa. Nagmamadali silang tumakbo palabas, duguan at nangingisay, pilit na tumatakas. Si John umaalulong, handang humabol. Ngunit isang mahina, ngunit matatag na boses ang pumigil sa kanya. John, tama na. Tumigil siya, ang kanyang katawan ay nanginginig, pero bumalik siya sa tabi ni Paula. Pumasok ang mga pulis, nakataas ang mga baril. Nakatingin si John sa kanila, ang katawan pa rin ay nakabantay. Isang opisyal ang lumapit kay Paula. Ma'am, ligtas na kayo? Tumango siya, lumuluha habang hinahaplos ang ulo ni John. Alam niya, nanalo sila sa laban, pero palagi silang magiging handa sa susunod. Napaatras ang pangalawang lalaking may hawak na kutsilyo, habol ang kanyang paghinga. Ang kanyang malalaking mata ay puno ng takot habang mabilis na tumingin sa pinto. Alam niya na tapos na ito. Diego, kailangan na nating umalis, sigaw niya. Halatang nangingibabaw ang takot sa kanyang boses. Si Diego, na nakakulong pa rin sa matibay na kagat ni John, ay nagngalit ng mga ngipin, nag-aapoy ang galit sa kanyang mukha. Ngunit alam niyang natalo sila. Sa isang desperadong galit, sinipa niya si John sa tagiliran. Isang matalim na daing ang lumabas sa aso. Bumagsak siya ng bahagya sa sahig mula sa tindi ng sipa. John! Kumisig ang puso ni Paula sa tunog ng sakit mula kay John at isang matinding galit, isang hindi pa niya kailanman naramdaman ang biglang sumiklab sa kanya. Lumayas kayo sa bahay ko, sigaw niya, puno ng matinding puot ang kanyang boses. Hindi na kailangang ulitin yon. Napakawala ni Diego ang kanyang braso mula sa mga pangil ni John at mabilis na bumangon. Sila'y parehong tumakbo palabas, halos magbanggaan sa kanilang pagtakbo palabas ng bahay. Tahol ng tahol si John, ang kanyang katawan ay nananatiling tensyonado. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Nakatayo si Paula, nakatulala habang pinapanood niyang mawala ang mga anino ng mga lalaking iyon sa dilim. Muling nanahimik ang bahay, isang eerie na katahimikan. Ang matinding adrenaline na dumaloy sa kanyang ugat ay nawalan ng biglaan, iniwan siyang nanginginig, dahan-dahang nabitiwan niya ang kawali. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid. Lumuhod siya sa tabi ni John, nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniabot siya. Tumingin si John sa kanya, ang malalim niyang amber na mga mata ay lumambot. Ang kanyang katawan na nanatiling matigas at handa sa labanan ay sa wakas nagsimulang lumuwag. "Oh John," mahina niyang bulong, naputol ang kanyang tinig sa emosyon. "Ginawa mo, iniligtas mo tayo." Tahimik na umungol si John, ipinatong ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Pumikit siya, sa wakas ay naramdaman ang pagod na bumalot sa kanyang katawan. Bumagsak ang mga luha mula sa mga mata ni Paula habang niyakap niya si John ng mahigpit. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pasasalamat. Alam niyang utang niya ang kanyang buhay sa asong ito. Ang tunog ng sirena ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Kumikislap ang pulang at asul na ilaw, naglalaro sa mga pader ng bahay, lumilikha ng gumagalaw na mga anino. Sa labas bumagsak ang malalakas na yabag sa kanyang porch. "Pulisya!" sigaw ng isang boses, matatag ngunit may bahagyang pagkaapurahan. Huminga ng malalim si Paula, ang kanyang mga daliri ay nakahawak pa rin sa balahibo ni John. "Nandito kami!" sigaw niya, nanginginig ang kanyang boses. Bumukas ang pinto at dalawang opisyal ang pumasok, mga baril na nakataas. Ang kanilang mga mata ay mabilis na nag-scan sa buong bahay. Ang sirang pinto, ang nagkalat na kasangkapan, at ang malinaw na bakas ng kaguluhan. Ang isang opisyal, isang batang lalaki na may mababait na mata, lumapit kay Paula. Lumambot ang kanyang ekspresyon nang makita ang nanginginig niyang anyo. "Ma'am, nasaktan po ba kayo?"
Mabagal siyang tumango, naglalaban ng emosyon sa kanyang lalamunan. Ayos lang kami, mahina niyang sabi, tumingin kay John. Dahil sa kanya. Sinundan ng opisyal ang kanyang tingin, bahagyang tumaas ang kanyang kilay habang lumuhod siya malapit sa kanila. Isa kang bayani, buddy, bulong niya, marahang hinahaplos ang ulo ni John. Kumawag si John ng kanyang buntot, mabagal ngunit matatag. Ang isa pang opisyal ay nag-inspeksyon sa bahay, mabilis na nagsasalita sa kanyang radyo, ngunit halos hindi na iyon napansin ni Paula. Dahan-dahan nang lumuluwag ang tensyon sa kanyang katawan, ang bigat ng pagod ay bumabalot na sa kanya. Pinapalitan ang matinding adrenaline na kanina'y nagpapalakas sa kanya. Hinawakan siya ng opisyal upang suportahan siya habang siya ay tumayo. Dalhin po natin kayo sa labas, ma'am. Mahinahong sabi nito, at si John din, karapat-dapat siyang alagaan. Tumango si Paula, naramdaman niyang napupuno ang kanyang puso ng isang damdaming mahirap ipaliwanag, pagmamalaki, pagmamahal, pasasalamat. Salamat, mahina niyang bulong, halos hindi marinig. Sa lahat. Habang nasa labas, hinaplos siya ng malamig na hangin. Ang mga bituin sa langit ay kumikislap, isang tahimik na paalala ng realidad pagkatapos ng bagyong dumaan. Parang isang panaginip. Dumating ang mga paramedics, maingat na sinusuri ang mga pasa ni Paula at iniinspeksyon si John para sa anumang pinsala. Maingat silang nagsalita, puno ng paggalang habang tinatrato si John na parang isa ring bayani. Kahit napagod, si John ay nanatiling malapit kay Paula. Hindi kailanman nawala sa kanya ang atensyon. At pagsapit ng umaga, nang ang araw ay nagsimulang sumilip sa abot tanaw, si Paula at si John ay bumalik na sa loob. Ang bahay ay tila mas tahimik ngayon, pero ang mga sugat ng gabing iyon ay nanatili. Gaya ng kay Paula, umupo siya sa sofa, mahinang hinahaplos ang balahibo ni John habang siya'y nakahiga sa tabi niya. Sa wakas, tuluyan na itong nakapagpahinga. Tumingin siya sa bintana, pinagmamasdan ang unang sinag ng araw na nagbigay liwanag sa buong silid. Isang mahina ngunit matibay na paghinga ang lumabas sa kanyang mga labi. Nagtagumpay tayo, John, mahina niyang sabi. Nalampasan natin ito. Dahan-dahang bumuntong hininga si John sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, tuluyan na siyang nag-relax. Sumandal si Paula, pumikit, hinayaan ang sarili na mahulog sa himbing na hindi niya naranasan mula noong gabing iyon. Ang takot ay hindi pa tuluyang nawala, ngunit sa unang pagkakataon, alam niyang ligtas na siya dahil kasama niya si John at iyon ay sapat na. Kinabukasan, ang bahay ay tila kakaiba. Masyadong tahimik, masyadong kalmado. Naupo si Paula sa kusina, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang tasang kape. Pinapanood ang umuusok nitong ibabaw. Halos hindi siya nakatulog, ang kanyang katawan ay pagod. Ang kanyang isipan ay paulit-ulit na binabalikan ang bangungot ng nakaraang gabi. Si John ay nakahiga sa tabi niya. Ang ulo nito ay nakapatong sa kanyang mga paa. Sa wakas ay nahahabol ang tulog na matagal na niyang kailangan. Ngunit kahit natulog, ang kanyang mga tainga ay gumagalaw sa bawat maliit na tunog. Inabot ni Paula ang kanyang kamay, hinaplos ang kanyang balahibo. Muli mo akong iniligtas, bulong niya. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad sa iyo. Isang katok sa pinto ang nagpatalon sa kanyang puso. Agad bumangon si John, nakatayo, alerto. Huminga ng malalim si Paula, pinilit na pakalmahin ang sarili. Ayos lang, John, mahina niyang sabi. Naglakad patungo sa pinto. Pagbukas niya ng peephole, napabuntong hininga siya sa ginhawa. Si Officer Rolando. Magandang umaga, Miss Paula. Bati ni Officer Rolando na may mainit na ngiti. Gusto ko lang kayong kumustahin at siguraduhin na maayos kayo. Bumaling ang tingin niya kay John na nakatayo sa tabi ni Paula, matiyagang nagmamasid sa kabila ng matinding pagod na bumibigat sa kanya. At syempre, gusto ko ring kamustahin ang ating bayani.
Mahinang ngumiti si Paula, namumuo ang luha sa kanyang mga mata habang tinitingnan si John. Pagod siya pero ayos lang kami. Lahat ng ito dahil sa kanya. Binuksan niya ng mas maluwag ang pinto at pumasok si Rolando. Mabilis niyang sinuri ang paligid, ang inayos na pinto, ang mga bakas ng pakikibaka na bahagya pang makikita sa dingding. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Hindi ka pani-paniwala ang pinagdaanan ninyo, ma'am, mahinahon niyang sabi. Napakaswerte niyo na may kasama kayong tulad niya. Tumango si Paula, may init na damdamin sa kanyang dibdib. Alam ko, sagot niya ng mahina. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kung wala siya. Lumuhod si Rolando at inabot ang kanyang kamay kay John. Sandaling pinagmasdan siya ng aso bago tuluyang lumapit at ipinatong ang ulo sa kanyang palad. Sa wakas ay nagpapahinga ng bahagya. Magaling ang ginawa mo, John, mahinahong sabi ni Rolando. Hinahaplos ang ulo ng aso. Iningatan mo ang nanay mo. Hindi lahat ng aso ay kasing tapang mo. Pinahid ni Paula ang luhang dumaloy sa kanyang pisngi, ang kanyang puso ay punong-puno ng pagmamalaki. Tumayo si Rolando, saglit na nag-isip bago lumingon kay Paula. Miss Paula, may gusto akong pag-usapan sa inyo. Nakausap ko ang supervisor ko at naniniwala kaming karapat-dapat si John na bigyan ng pagkilala sa ginawa niya. Gusto ka naming anyayahan sa istasyon kung okay lang sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Paula, nagulat. Pagkilala? Ulit niya hindi makapaniwala. Tumango si Rolando. Oo, ma'am. Isa siyang bayani at gusto naming bigyang pugay ang kanyang katapangan. Ang hepe namin mismo ang nais magbigay ng medalya sa kanya. Hindi araw-araw may nakikita kaming asong kasing tapang niya. Napuno ng damdamin ang dibdib ni Paula at muli siyang tumingin kay John. Lumuhod siya sa tabi niya, hinaplos ang balahibo nito at sa nanginginig na tinig ay bumulong. Narinig mo yon, mahal, bibigyan ka nila ng medalya. Dahan-dahang kumawag ang buntot ni John, bahagyang tumagilid ang kanyang ulo na parang nauunawaan ang sinasabi ni Paula. Ngumiti siya sa kabila ng kanyang mga luha at hinagkan ang ulo ni John. Deserve mo yon, mahal. Deserve mo ang lahat. Kinahapunan nagtungo sina Paula at John sa istasyon ng pulisya. Suot ni Paula ang kanyang pinakamaganda, isang simpleng asul na bestida na karaniwang isinusuot niya tuwing linggo sa simbahan. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi sa pagmamalaki, sa matinding pasasalamat sa kasama niyang naglalakad sa tabi niya. Si John ay gumalaw ng may kumpiyansa, ang tindig niya ay matatag, ang mga hakbang niya ay matikas. Sa ilalim ng sikat ng araw, kuminang ang kanyang balahibo, ang bahagyang kulay, abo sa kanyang mukha lamang ang palatandaan ng kanyang edad. Ngunit nang lumapit sila sa istasyon, napahinto si Paula. May mga tao, nagtipon sa labas ang kanyang mga kapitbahay, mga pulis, pati na ang ilang bata. Hindi niya ito inaasahan. Lahat ng mata ay bumaling sa kanila, ang mga mukha ay nagliwanag sa pagdating ni John. Hindi lang ito isang seremonya, ito ay isang pagpapasalamat, isang pagkilala, isang pagkakaisa. Narito sila para kay John, narito sila para sa kanila. Lumapit si Officer Rolando, malawak ang ngiti. Miss Paula, John, maligayang pagdating. Anyaya niya, tinuturo ang daan papasok. Habang lumalakad sila, narinig ni Paula ang tahimik na mga bulungan ng paghanga mula sa mga tao. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso habang pumwesto sila sa harap. Habang lumapit ang hepe ng pulisya, may hawak na makinang na medalya. Ang hepe ay isang matangkad na lalaki na may mababait na mata. Matatag ang kanyang tinig habang nagsalita siya sa harap ng lahat. Ngayong araw, nagtitipon tayo upang parangalan ang isang tunay na bayani. Tumingin siya kay John. Ang asong ito ay nagpakita ng pambihirang tapang at katapatan. Inalay niya ang kanyang buhay, hindi lang isang beses kundi 2 beses upang protektahan ang kanyang mahal na may-ari, si Miss Paula.
Dahil sa kanyang kagitingan, narito tayo ngayon, nagpapasalamat at nagbibigay pugay sa kanyang ginawa. Nagpalakpakan ang lahat. Umalingaw-ngaw ang masigabong palakpakan sa buong paligid. Muling pumatak ang luha sa mga mata ni Paula habang tumingin siya kay John. Ang puso niya ay halos sumabog sa sobrang pagmamalaki. Lumapit ang hepe, lumuhod sa harapan ni John at maingat na isinabit ang medalya sa kanyang leeg. John, sa ngalan ng pulisya at ng buong komunidad, sabi ng hepe, puno ng emosyon ang kanyang tinig, salamat sa iyong kabayanihan. Kumawag ang buntot ni John, ang kanyang mga mata ay lumingon kay Paula. Lumuhod siya sa tabi niya, hinawakan ang kanyang mukha, at sa isang basag na tinig ay bumulong, "Ikaw ang bayani ko, John, palagi." Nagpalakpakan ang mga tao, binabalot sila ng init at pagmamahal. Habang iniikot ni Paula ang kanyang paningin, nakita niya ang mga pamilyar na mukha sa crowd, si Ginang Aquino mula sa Panaderia, si Ginoo Leonard, ang kanyang pinagkakatiwalaang manggagawa, at pati ang mga kapitbahay na bihira siyang kausapin noon. Narito silang lahat para kay John, para sa kanila. Pagka-uwi, isang espesyal na hapunan ang inihanda ni Paula para kay John. Inihaw na manok, ang paborito niya. Pinanood niya siyang kumain ng masaya, kumakawag ang buntot sa labis na kasiyahan, at nang lumalim ang gabi, habang tahimik ang buong bahay, naupo si Paula sa kanyang paboritong silya. Si John ay nasa tabi niya. Ang ulo nito ay nakapatong sa kanyang paa. Tumingin siya sa bintana, pinagmamasdan ng mga bituin sa langit, ang malambot na liwanag mula sa mga ilaw sa lansangan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, ang takot na bumalot sa kanyang dibdib ay unti-unting nawala. Hinaplos niya ang ulo ni John, dahan-dahan at puno ng pagmamahal. "Alam mo, John," mahina niyang bulong, "hindi ko pa naramdamang ganito kasigurado sa buong buhay ko." Tumahol ng mahina si John, ang buntot niya ay bahagyang pumalo sa sahig. Ngayon, alam niya, anumang mangyari, anumang pagsubok ang dumating, magiging maayos sila dahil magkasama sila, at iyon ay sapat na. Habang lumalalim ang gabi, dahan-dahang lumabas sina Paola at John sa balkonahe. Ang malamig na simoy ng hangin ay yumakap sa kanila, malambot at mahinahon, tila isang banayad na yakap mula sa gabi. Umupo si Paula sa kanyang paboritong silya habang si John ay humiga sa kanyang paanan. Sa wakas ay ganap na nakapagpahinga. Ang medalya sa kanyang leeg ay kumikinang sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, isang tahimik ngunit makapangyarihang alaala ng kanyang katapangan. Sa itaas nila, walang katapusang kumikislap ang mga bituin, parang malalayong parol sa kalangitan. Ngunit ang katahimikan ay hindi walang laman. Ito ay puno ng kapayapaan, isang tahimik na paalala na sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, ligtas na sila. Pumikit si Paula, malalim na huminga, pinuno ng pasasalamat ang kanyang puso. Sa tabi niya, alam niyang kaya niyang harapin ang kahit ano. Lumingon siya kay John. Pinakikinggan ang mabagal at matatag niyang paghinga, ang nag-iisang tunog na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Isang banayad ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi habang bumulong siya. Ang kanyang mga salita ay dinala ng mahinang hangin. "Mahal kong John, habang nandito ka, walang makakapagpabagsak sa atin, walang makakatalo sa atin." At sa sandaling iyon, sa ilalim ng malawak at walang katapusang kalangitan, naramdaman ni Paula ang isang bagay na matagal na niyang hindi nadarama. Kapayapaan, isang kapayapaang nagmumula sa kaalamang hindi siya nag-iisa, na siya ay pinoprotektahan, na siya ay minamahal. Sinubok sila ng mga nakaraang linggo, kinatok sila ng dilim, ngunit magkasama nilang nilabanan ito. Magkasama silang nagtagumpay, at ngayon sila ay humaharap sa isang bagong simula, isang bagong kabanata na binuo sa lakas, pagmamahal, at isang hindi matitinag na ugnayan sa pagitan ng isang babae at ng kanyang aso.
Kung naantig ka ng kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang mga susunod pang kwento. Marami pa kaming kwentong ibabahagi at ikinagagalak naming makasama kayo sa paglalakbay na ito. Tingnan ang iba naming mga kwento para sa mas marami pang kapanapanabik na sandali. At kung nadama mong espesyal ang kwentong ito, ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Dahil ang mga kwentong tulad nito ay nararapat maalala, maibahagi at maramdaman ng magkasama